na nag-uulat ng mali. Bumababa Espiritu ng Diyos, bumababa sa kanya. Eh kung siya rin yun, sana nakita niya ang Espiritu, siya rin yun, bumababa sa kanya rin. Wala namang ganun eh. At narito, ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi. Okay po mga kaibigan, bago po natin ipagpatuloy yung ating kasalukuyang pinapanood dito sa ating programang Expose the Truth. Ayan, kumusta po kayo mga kaibigan? Lahat ng mga taga-subaybay natin, sana ang Diyos po lagi ang magbibigay po sa atin ng gabay, magbibigay sa atin ng kaliwanagan sa lahat ng mga ipinapangaral ng ating kapatid na Eli na ating napapakinggan araw-araw mga kapatid. Kaya wag po sana kayong magsawang sumubaybay dito sa ating programa sapagkat dito nyo lamang po makikita ang lahat ng mga katotohanan tungkol po sa Biblia, kaibigan. Isang komento na gusto ko pong basahin sa inyo mga kaibigan, galing po ito sa user. Hindi ko alam kung anong pangalan, ano? Pero sabi niya mga kaibigan, good AM Brother Ezer. Para malaman ang pangalan ng Diyos, basahin po ninyo ang 1:17-11 at i-analyze ninyong mabuti sapagkat ito ang tunay na pangalan ng Diyos sa Mateo chapter 1 verse 21 at sa Acts 9:3-5. Kung ano ang pangalan ng Espiritu Santo, si Jesucristo isang persona sa tatlong komposisyon, Ama, Anak, at Espiritu. Dapat ma-analyze ito para malaman ng totoong pangalan ng Diyos Ama. Amen. Palagay ko yung nagkomento dito mga kaibigan ay isa po siyang oneness. Kaya meron po akong ipapakita sa inyong video mga kaibigan na kung saan po ay tatalakayin po ng ating Panginoong Jesucristo tungkol po rito. Narito po ang video ng ating kapatid na Eli na ating papakinggan mga kapatid. Si kapatid na David Brual, isa pong member ng United Pentecostal. So, magandang gabi po, Sir Eli. Ang katanungan ko po ay tungkol sa bautismo. Kasi mayroon akong nabasa sa Matthew chapter 28 verse 19 at saka sa Gawa chapter 2 verse 38. Alin po ba ang talagang dapat na gamitin sa dalawang nakasulat sa libro? Yun lang po. Walang dalawang nakasulat, kapatid. Walang dalawa. Kung naniniwala ka sa Biblia, siguro nailigaw ka lang nung paniniwala ng mga Baptist. Walang dalawa. Kasi ang nasa Biblia, Efeso 4:4, ganito hanggang 5. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Kita mo, kung nag-aaral ka ng Biblia, kapatid, at hindi ka na-impluensyahan ng thinking ng mga pastor mo na mali, hindi ka maniniwala ng dalawang bautismo. Bakit? Ang sabi ng Biblia, may isang katawan. Isa lang yon, walang ikalawa yon. May isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ang tunay na bautismo sa Biblia, isa lang yon. Pinaghihiwalay lang ng pastor ng Pentecostal. Di kita masisisi kasi sila nagturo sa'yo. Pero kung kayo'y guided by the spiritual and biblical truth, na ang Biblia galing sa isang Diyos, hindi Diyos na sinungaling, hindi Diyos na estupido, kundi Diyos na totoo, maalam, marunong, makapangyarihan sa lahat. Ang turo niya, isa lang ang bautismo. Kung isa lang ang bautismo, paano ngayong parehong nakasulat sa Biblia ay magkaiba? Ang logic nun, parehong bautismo yon. Yung nasa 28:19 at sa 2:38,
speaks of the same baptism. Ang sinasabi lang ng mga pastor ng Pentecostal na oneness, isa lang iba yan. Ang mas tama yung nasa 2:38, sa pangalan lang ni Jesucristo. Kagaguhan yon. Wala naman nakalagay sa pangalan lang ni Jesucristo. Kahit na magkatuwad ka sa pagbabasa ng Biblia, walang sa pangalan lang ni Jesucristo. Nilalagay lang nila yung lang para mandaya ng tao. Yun din yun. The same baptism. Kasi ang nagsalita sa 28:20 si Kristo. Si Pedro tinuruan lang ni Kristo. Walang karapatan si Pedro magturo ng iba sa tinuro ni Kristo. Dapat nung maintindihan yan, kapatid. Walang liberty ang mga apostol, wala silang kalayaan na magturo ng iba sa itinuro ng kanilang maestro. 23:8 ng Mateo. Basahin natin. Pisahan natin sa 7. At pagpugayan sa mga pamilihan at ang sila'y tawagin ng mga tao, Rabi. Datapwat kayo'y huwag patawag na Rabi, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Lahat ng Kristiyano, lahat ng apostol, iisa ang guro. Kayong lahat magkakapatid, kaya huwag kayong papatawag na Rabi o guro. Yung Rabi, Hebreo yun, na ang kahulugan, guro. Huwag kayong papatawag nun, isa lang ang guro nyo, si Kristo lang yun. Kaya kung may isa ang guro nila, lahat sila nasa ilalim ng pagtuturo ni Kristo. Ganun, paano ba naman di yata naman ang isang guro nagturo ng bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tapos itong tinuruan marunong pa sa Kanya? Hindi ka dapat sa pangalan ng Ama, ng Anak, kailangan ka sa pangalan lang ni Jesus. Kagaguhan yun ng pastor ng Pentecostal Pagpaumanhin mo, kapatid na David, malaking kagaguhan yun ng Pentecostal kasi ang paniwala nila, si Kristo yung Ama, si Kristo yung Anak, siya pa rin yung Espiritu Santo. Kaya sa pangalan lang ni Kristo, kumpleto na. Mali yun. Magkaiba yung Ama at saka si Kristo. 14:28 ng Juan. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ang Ama lalong dakila kaysa akin, sabi ni Kristo. Ano sabihin mo siya rin yun? Mas dakila siya sa Ama. Si Kristo ba nagsisinungaling? Na mas dakila yung Ama kaysa sa Kanya? Totoo yun Mas dakila ang Ama kaysa Kanya. Iba yung person ng Ama, iba yung person ni Jesus Christ. Patunayan natin. 3 ng Mateo, versikulo 16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Tamo kapatid, tatlo yan Si Kristo, yung anak, nasa ilog ng Jordan. Binautismo ni Juan. Pag-ahon niya sa tubig, nakita niya bukas ang langit, yung Espiritu ng Diyos pumaparoon sa kanya. Siya ba yung Espiritu? Napakagago namang magsabi, siya pa rin yung Espiritu. Galing nga sa langit yung Espiritu, pumaparoon sa kanya. Nabuksan ng langit. Nakita yung Espiritu Santo, bumababa. Siya ba yun? O namang mga pastor ng Pentecostal ito, hindi nag-iisip. Ito yung anak sa ilog ng Jordan. Meron ka bang tutol na yung anak nasa ilog ng Jordan kasama ni Juan? Wala. Nilubog nga sa tubig Binautismohan nga Pagkabautismo, umahon sa tubig si Jesus. Nakita niya ang langit nakabukas. Yung Espiritu ng Diyos bumababa. Sinungaling ba si Mateo? Na nag-uulat ng mali. Bumababa Espiritu ng Diyos, bumababa sa kanya. Kung siya rin yun, sana nakita niya ang Espiritu, siya rin yun, bumababa sa kanya rin. Wala namang ganun. At narito,
ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, saan galing yung tinig, kapatid na David? Galing sa langit. Eh di wala dun sa ilog ng Jordan yung may-ari ng tinig. Ito ang sinisinta kong anak. Aba, eh di yung nasa langit yung ama. Kaya yung ama nasa langit, yung espiritu bumababang galing sa langit, yung anak naman nasa tubig. Ano ngayon siya rin yun? Sabi ng mga Pentikostal, yun kang ama, office yun, office. Basahin mo sa Biblia na yung ama, office. Pag nabasa mo, papaputol ako ng leeg, tanga. Wala nun. Yung ama, kalagayan yun. That's a being, that's a person. Si Kristo, kalagayan din yon, a person din. Ang katunayang magkaibang person yan, Hebreo 1, 2, at 3. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kaniyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang mga panahon. Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kaniyang pagkadiyos. Kita mo, yung anak, sinag ng kaluwalhatian niya, larawan ng kanyang pagkadiyos, yung anak, kalarawan ng ama. Eh pagka sinabing pareho sila ng larawan, hindi iisa yun. Kaya nga nung gagawa ng tao, sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Meron dalawang person dito, magkawangis, magkalarawan, magkamukha. Sa termino nating mga tao, look alike, magkamukha sila. At sino yon? Yung ama't anak. Magkalarawan, magkawangis, pero magkaibang person. Pwede ba sabihin mo, magkalarawan kung isa lang? Ay, pakita ko sa iyo ito, kapatid, ha? Siguro kilala mo to. Ito si Ninyo Mulak. Oh. Like father, like son. Alam ko kung bakit. Kasi nakita ko si Ninyo nung maliit. O yung anak niya ngayon, kamukha niya. Pwede mo ba sabihin kamukha kung isa lang? Diba ako? Sabihin ko, magkamukha ako. Magkamukha kanino? Gago ka pala eh. Soriano, gago ka. Sabihin mo, gago ka Soriano. Ano mo sinabing magkamukha ka? Kung wala kang kamukha o look alike. Ano ang punto ko? Awa naman ng Diyos, hindi ako gago. Alam kong yung salitang magkamukha o magkalarawan, magkawangis, ibang perso ng isa't isa. Kaya ang sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Kung isa lang yon, sino kinakausap niya? Sarili niya. Ba't ang ginamit niya ay ating? Pagka-ating, ang Diyos ng mga Pentikostal, hindi marunong ng grammar. No? Stupido rin. Yun ang punto kapatid na David. Ang Diyos may kamukha, may kalarawan. Ibang person yon, si Kristo yon. Kaya iba si Kristo, anak, iba yung ama na nanganak. 2:7 ng awit. Basahin natin. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Kita mo, nagsisinungaling ba yung anak? Sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, pinanganak kita. May nanganak, may ipinanganak. Ano ngayon ang aral ng bagong tipan? Basahin natin. Sa unang Juan, ang umiibig sa anak, ang umiibig sa ipinanganak. Juan 5:1. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos, at ang bawat umiibig sa nanganak
ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. O, liwanag eh. Sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak. Eh kung isa lang yan, ba't masasabihin pa yan? Kung wala logic ng Biblia, magiging estupido. Eh kailanman hindi estupido ang Biblia at kailanman hindi estupido ang Diyos ng Biblia. Tandaan nyo, ang umiibig sa nanganak, umiibig din sa ipinanganak. Sabi ni Kristo, sasaysayin ko ang tungkol sa pasya. Sinabis ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. It was done. Nanganak ang Diyos. Kaya yung anak niya, kamukha niya. Kolosas 1:15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. He is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Kaya magkaiba yung ama't anak. Kaya alam mo kapatid, yung gawa, 2:38, tama yon. Magbautismo sa pangalan ni Jesus. Ano ibig sabihin nun? Magbautismo ka sa paraan ni Jesus. Kung ano yung tinuro ni Jesus. Kung ano yung ipinakilala ni Jesus. Pag nagbautismo ka sa pangalan ni Jesus o sa paraan ni Jesus, magbabautismo ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo kasi yun ang utos ni Jesus. Sana naunawaan mo kapatid na David. Salamat po, sir. So ayan po mga kaibigan, napakaganda yung sagot o yung itinuro ng ating kapatid na Eli. Sana po ay mabuksan ang pagkaunawa ng mga kaibigan nating oneness at ang nagkomento sa atin. Na palagay ko ito po isang oneness kasi ayon sa kanyang komento mga kaibigan ay ang pangalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay Jesu Kristo din. Iisa lamang po para sa kanila mga kaibigan. At sana napakinggan niya yung itinuro o sinabi ng ating kapatid na Eli Soriano. Alam niyo mga kaibigan, kung buksan lamang po natin yung ating diwa, ating kaisipan, wag lamang po natin i-close ang ating kaisipan at pakinggan natin maigi, kunin natin ng logic yung mga pinapangaral ng ating kapatid na Eli, ay talaga pong maliwanagan ka sa totoong aral ng Diyos. Kaya yung mga kapatid natin na laging nakasubaybay dito, mga kaibigan, yung talagang nagsusuri, dasal namin mga kaibigan na sana po ay mabuksan ang iyong pagkaunawa. Yung mga iba dyan na naniniktik lamang po mga kaibigan, gaya ni Argel Pagara, sila Miguelito mga kaibigan, Yosinoy, kung sino pa ba mga kapatid, yung andyan na naniniktik lamang po para tiktikan tayo para meron lamang po silang maibato sa kabilang channel, mga kaibigan, hayaan na natin sila. Huwag na natin silang pansinin. Ang importante mga kaibigan ay makita natin ang katotohanan na ipinapangaral ng ating kapatid na Eli na ito po ay galing talaga sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. So sana mga kaibigan ay naliwanagan po kayo sa mga aral na napapakinggan po ninyo dito sa programang Expose the Truth, mga kapatid. At inaanyayahan ko po na yung mga gustong makaalam ng totoong aral, yung mga nagsusuri, mga kaibigan, yung mga nagtatanong kung paano sumanib o umanib sa MCGI, mga kaibigan at mga kapatid, ang gawin po ninyo ay punta po kayo sa lokal ng MCGI kung saan yung malapit sa inyong mga lugar. Ang isa sa mga doktrina, requirement ng MCGI mga kaibigan ay
dapat makinig po kayo sa doktrina. Magpa-doktrina po kayo. And then pagkatapos, doon po kayo mag-decide kung tatanggapin nyo yung aral o hindi. And then pagkatapos, magpabautismo kayo kung tatanggapin nyo, mga kaibigan, para mapabilang po kayo sa mga kaanib ng MCGI. So, maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Hanggang sa susunod po dito sa ating programang Expose the Truth.